Ligtas ng nakauwi sa bansa ang aabot sa halos 300 Pilipino na na-stranded sa Middle East kasunod ng ilang airstrike. Kasunod naman ito ay hindi pa rin tiyak ang pag-uwi sa mga labi ng nasawing Pilipina sa Israel. Ang mga detalye babalita live ni Giselle Ricafort. Giselle? Balik Pilipinas na, Yuel, yung unang batch ng mga Pilipino na stranded sa bakbakan ng Amerika, Israel at Iran sa gitnang silangan. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 279 na mga repatriate ang umalis sa Dubai pasado alas 10 kagabihan. Eksakto alas 6:45 naman kaninang umaga, lumapag na yung mga kababayan natin dito sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport sakay ng Flight 336 ng Emirates Airlines. Kabilang sa mga ito yung 23 na mga overseas Filipino worker at 2 anak ng ilan sa mga ito. Pakinggan natin. Yes, just bear in mind yung the commercial flight and the possibility of a chartered flight or repatriation effort undertaken by the Philippine government. So today is a commercial flight. So what it depends on yung effort ng ng airline, no? Whether or not magpapalipad sila uli, bearing in mind again the safety of the passengers. So ganun din kami, di ba? Sabi ni Presidente, let's always keep in mind the safety of our OFWs in the repatriation effort. Sabi naman ni Overseas Workers Welfare Administration, Administrator PY Kaunan, pinayuhan yung ilang OFW ng kanilang mga employer na pansamantalang umuwi na muna. Nagkatapos naman na ng kontrata yung iba, habang yung ilan may mga personal daw na dahilan. Hindi kasama sa mga umuwi kanina yung 11 vice-alkalde at isang alkalde mula naman doon sa Bulacan na stranded sa Dubai. Pumalo na sa 1,779 na mga Pilipino sa gitnang silangan. Yun uwi na dito doon sa Bahrain, 363 sa Kuwait, 285 naman sa Abu Dhabi at 231 sa Dubai. Maski yung ilang undocumented na mga Filipino worker na apektado ng bakbakan, nagpapasaklolo na rin daw sa pamahalaan. Sabi ng DMW Secretary, tutulungan silang makauwi ng gobyerno na yung repat programa. Pakinggan natin. Tutulungan natin sila lahat. Tutulungan din, sir. Sa DMW, walang distinction, whether documented or undocumented. But rest assured, ay hirap ang estimate ng documented. But rest assured, we will help them. Ang iba, halimbawa, overstaying. But somehow, natulungan ng mga lawyers natin na, not this group we were. But we are also helping yung mga nag-overstay, pero tinulungan ng lawyer natin na avoiding yung immigration fines and penalties. So, nakalaya sila. May mga lumalapit na, sir, na undocumented sa ongoing naman yan. Parating tutulong tayo sa mga whether documented or undocumented. Noong isang taon, sinabi ng OWA na tinataya na 205,000 mga Pilipino ang umahigit 205,000 mga Pilipino yung undocumented sa gitnang silangan. Samantala, wala pang kasiguruhan kung kailan naman maiuwi dito yung mga labi ng Pinay caregiver na si Mary Ann De Vera na namatay sa Israel. Sabi ng kalihim na iintindihan naman daw ng pamilya ng Pilipina na naghihintay pa sila ng tamang panahon, kagaya ng pagbubukas ng airspace sa Israel at ng iba pang bansang daraanan. Pakinggan natin muli ang kalihim. Operations, those to be 3 different things, diba? Yung mismo opening ng airspace might come on a day, operation ng airport might come a day after the opening ng airspace, diba? The operation of the airline might come after opening the airport. So you just have to recognize yung mga pagdadaanan. Siniguro ng kalihim na ibibigay yung mga kinakailangang tulong sa pamilya ng Pilipina, kagaya daw ng sa pinansyal, gayon din sa burol at libing. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Live mula sa NAIA, maraming salamat, Giselle Ricafort.